Hey guys, what's up? My name is John Wayne and today, pag-usapan natin itong isang, magre-recall lang tayo kasi medyo talagang mapapahiya dito si Idol, no? So kung maalala nyo, 3 weeks ago, nag-react po tayo sa sagutan ni Idol Rafi at saka ng taga-PCSO. Panoorin natin. Bakit gawin yung electronic itong loto? Mr. Senator, regarding the e-lotto, first we would like to clarify, and we've already stressed this before Congress when we were called also. Well, iba yung sa Congress, iba yung sa No, Senate. sir, Okay, so kung talaga the Philippine lottery system. We also have right now, sir, a memorandum from management that we plan to increase an additional 2,000 terminals to cover those that will be left behind from the migration to the PLS. Teka muna, sabi nyo test run. see, Is because of the proliferation of illegal lotto betting sites. I actually accessed one about 2 weeks ago. So these are electronic platforms, mobile applications rather, that claim to be accepting bets for lotto. The payment that they make is through GCash. I mean, merong mga Illegal, sir. illegal betting stations sa loto? No, sir. What I am saying, sir, are illegal betting sites that are not affiliated with PCSO who get bets for lotto. They get, And because of that, kaya kayo mag-open sir, e-loto the agency, application? Your Honor, the agency is losing, I think, about 4 billion from these illegal betting sites. Okay, give me a list of that. Give me a o diba, napahiya siya. Okay, I'll be the one who's going to give Rafi Tulfo just in case hindi niya pa nababasa to. Coming from PNA no, website. And come to think of it, no, just because of that, really, PCSO is losing 4 point something billion and just because of that? Yun lang sasabihin ni Idol Rafi. Pagka napapahiya na talaga siya, big time, no, gagawa siya ng paraan. Dito ako believe kay Rafi Tulfo. I don't know if if it is a skill or if it's a talent yung kaya niyang mag-reverse, 'di ba? Anyway, so ngayon nga nakita natin after 3 weeks may nakita tayong news dito. PCS also for fears for illegal online lottery operations. Okay? Ayun nga dito, the Philippine Charity Sweepstakes Office filed charges against 4 firms allegedly engaged in unauthorized online lottery operations in the country. PCSO General Manager Mel Robles on Monday led the filing of the charges for usurpation of authority in violation of Republic Act 1169 or an act providing for charity sweepstakes. Excuse me. Horse races and lottery. The Presidential Decree 1602 illegal gambling in against Implement Corporation. Paymero Technologies Limited, Global COMRCI International, and the Blockchain Smart Tech Co. IT Consultancy before the Mandaluyong City Prosecutor's Office. Okay, so ayon dito, he said the criminal complaints were prompted by investigation of the National Bureau of Investigation, which revealed that these groups were responsible for the ownership, operation, and administration of illegal online lottery games, Pakiloto and SureLotto. Okay? The investigation discovered that ePlayment, which operated under the now defunct website Pakiloto, was soliciting and accepting bets from the public at an inflated price of 30 per ticket, a 50% markup compared with the standard 20 pesos lotto ticket. Sure Lotto, a similar mobile app, sold tickets online for 25 pesos or 25% higher from the regular price. So, prices of smaller denomination are allegedly directly deposited into the winner's registered bank account, while jackpot prices requires winner to visit the Sure Lotto office in person. Meanwhile, Global RCI and Blockchain Smart Tech entered into agreement with e-payment and technology provider Paymero, using the latter's software for processing payment and managing financial account information. 'Di ba?
Ayan na. After 3 weeks, walang nailabas si Raffy Tulfo, walang na ano si Raffy Tulfo. Nasa yung reso niya? Asan yung proposed na kung ano-ano sinasabi niya? So habang ginigisa niya yung abogado rito, ang PCSO tumatrabaho naman with the NBI. Imagine mo, no? Kung ito pala, ginagawa nila silently dahil sa ginagawa ni Raffy Tulfo, nalalaman tuloy ng mga gumagawa nito yung mga investigasyon na pinagagawa ng PCSO. Kumita na sila itong mga illegal na betting sites na to dahil na naman sa panghihimasok, no? Sa pagmamarunong ni Idol. Imagine, alam mo, hindi ko, tinatry kong ma-imagine, ano? Yung bastos-bastusin mo dyan yung abogado, sasabihin mo bugito pa siya. 'Di ba? As if you know everything. Baka naman meron din confidential or intel fund doon si Idol na hindi lang natin nalalaman. 'Di ba? Pero pag nakaharap siya diyan sa ano, whether sa mga Senate hearings, sa Senate inquiry, sa kung ano-ano pa man, never ko siyang nakita so far. Never ko siyang nakita nagpresenta ng kahit anong ebidensya na mag-support ng mga accusations niya against sa mga taong nababastos niya. O ayan, after 3 weeks, naglabas na po ng info, ng article, ang PNA. And yet, si Idol, wala pa rin. Diba? Masyado siyang busy. Masyado siyang busy sa pagsalubong sa grupo ng OFW. Ay, may bagong dating na ano, nabojak na naman siya um, ni Derek kagabi. Doon sa live niya. May dumating na may dalawang dumating na OFW. Oh, galing Israel, nowhere to be found si Idol. Dumating yung mga bangkay ng namatay na OFW, wala namang Idol. OWA, tsaka DMW ang mga sumalubong, naghatid, and all the shebang. Tapos ngayon, 'di ba? At least ngayon napatunayan natin na for the show, very selective. 'Di ba? Tama ba 'yun? Alam niyo, hindi niyo naman binoto si Raffy Tulfo dahil may galing siya eh. Hindi yun eh. Binoto niyo siya kasi nahihingan niyo siya ng pera. 'Di ba? Tumutulong daw. Ewan ko. Alam ko ang tumutulong na tao. Meron o wala, tumutulong. Gaya niyan. Nagpunta siya sa Nagpunta siya sa isang pagsalubong ng mga OFW. Pero hindi niya pinuntahan yung mga sumunod-sunod. 'Di ba? Nung namatay si Ranara, sinalubong niya rin. Pero nung namatay yung yung bago lang, no, yung galing Saudi, sinalubong niya ba? Wala. Nung dumating ba yung nanay nung hazing victim, sinalubong niya? Hindi rin. Nung dumating yung mga bangkay galing Israel, sinalubong niya? Hindi rin. 'Di ba? Tapos palalabasin niya may malasakit siya sa mga OFW.
Kayo na magsabi niyan. Kayo na makakapag ano yan. Alam mo yung sistema ng mga politiko natin ngayon. Papakita nila, paano yan eh. Sa umpisa, mag-i-invest yan. Tulong-tulong, ganyan-ganyan. Tapos, makikita ng mga tao, no? Makikita ng mga tao, makakatulong tong mga to, ganyan-ganyan. Ang hindi nyo alam, pagpasok niyan sa either sa Kongreso, sa House of Representative, or sa tawag dito sa Senate, dahil nga sa matagal na panahon na, I saw this one article, no? Sabi doon, 1992 was the last na nagkaroon ng mga liquidation na may resibo ang mga taga-Congress. After 1992, up to this very day, wala nang resibo. Imagine niyo sa mahabang panahon, yung mga potential na corruption na nangyayari dyan. Kanina nga habang naghuhugas ako ng pinggan, tapos may nakita akong video dyan sa Manila. May mga hinuli na private vehicle, pero walang hinuhuli ng mga PUG, PUV. As simple as a traffic enforcer, corrupt na. Nanguhuli kayo, wala namang problema yun. Manghuli kayo sa lahat, no? Hindi lang sa private vehicle. Kaya nga allergic na akong umikot-ikot dyan sa Manila. Kung pupunta man ako ng Manila, magpa-park na lang ako somewhere near Manila, pero never to go around in Manila. Diba? Yung gawan ka ng gusto ko gusto ko na mag-print ng LMS galing sa LTO. Para pagka nanghuli sila, tatanong ko ng LTO, alin dyan yung na-violate ko? Diba? Titignan nyo lang yung mga politiko pero hindi nyo nakikita as simple as that. Yung mga traffic enforcer dyan sa loob ng Manila. Bakit ayaw nila yung alam ko nga, di ba, meron na silang dinadry run na single ticket lang pala yun. Meron silang ginagamit, itatry ko i-recall yun eh. Nakakaloka. Ito ba yung mga politiko natin? For the show. Tapos ayan, meron na. Asan na si Raffy Tulfo? Imagine mo. Hindi ko naman maintindihan paano naging 50% ang 30 pesos. Sa 20 ang standard. Gano'n ba patayaan doon? Hindi kasi ako tumataya sa loto. Hindi ako naniniwala sa ganyan. Ilang taon na nagtataya yung tatay ko sa loto. Hanggang ngayon hindi naman nananalo. Feeling ko yata simulang nagkaroon ng loto, nagtataya na yan sa loto. Anyway. Maliban sa malaki na yung nawawala sa PCSO, yung kinikita pa ng mga online illegal sites na to, kanina napupunta. Halimbawa, hindi ka nanalo. Yung percentage nito, sa kanila yung napupunta. Diba? Kung ito nga halimbawa, asan yan? Pakiloto. Ayan, Pakiloto, Sure Loto. Kung may kumaagat nga dyan, how much more kung ang PCSO na gumawa niyan? Di sana napupunta yung panalo niyan o yung pera na pinababayad dyan, napupunta directly sa PCSO na yung part na kinikita ng PCSO nilalagay sa charity. May nakita ka bang pumila sa mga Pakiloto na to na humingi ng tulong? Wala.
Tapos haharangin ni Raffy Tulfo. So parang lumalabas tuloy, tinotolerate ni Raffy Tulfo yung mga ganitong klaseng illegal online lottery games. Kasi kung ayaw niya, ayaw niyang tapatan 'to ng PCSO, 'di magko-continue 'yan. 'Di ba? Nakuha niyo yung point ko do'n? So dito pala napahiya na si Idol. Na hindi ginagawa ng PCSO ang maglagay or mag-establish ng mga online betting site. Kasi meron na ngang online betting site na gumagawa ng illegal ng mga korporasyon, private individuals ang nakikinabang. Bilyon-bilyon ang nawawala. Mas malaki pa sa kinikita niya taon-taon. Diba? Nakakatawa lang. Anyway guys, again, ayun. At least nakikita natin kung ano yung, wala pa, no? Wala pang 2 taon si Idol dyan sa Senate. Wala na akong makitang, wala pa akong nakikita rather, no? Na nagawa niyang tama. Ano yung sinisigaw? Nakita ko nga yung video ni no? Napanood ko na yun actually. Ni Teacher Mark. Naniningil na si Teacher Mark. Sabi ni Teacher Mark dito, nasa na yung batas na may kasong reklusyon perpetua ni Idol? Kinontent lang para sa ayuda. Teacher Mark, Ito yung bago niya, Idol, natagpuan ng mamahiyan na suspect pa lang, partida siya convicted. Imagine niyo, no? The hypocrisy. Anyway, guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Share niyo na rin yung thoughts niyo. Bakit sa tingin niyo yung mga tao, ito kasi ito yung mga nagiging problema natin. Bakit yung mga kababayan natin, mabigyan lang ng piso, akala mo, tulong na yun. Guys, hindi tulong yun. Pag binigyan kayo ng ayuda, ang tawag doon investment. 'Di ba? Karamihan, no, hindi ko sinasabing lahat karamihan ng mga sumusuporta dito sa mga politikong gaya ni Idol Raffy, ito yung mga supporter na hindi nila nakikita na yung itinutulong sa kanila, lahat yun may kapalit. 'Di ba? Siguro kung ako yung merong 100,000, I'd rather give 80% of that for charity. Ititira ko lang kung ano lang ang kailangan ko. The other day nga nasa mall ako Nakita ko yung nagbebenta ng street vendor siya. And the person is old. Sana binibigyan sila ng mga programa maliban sa senior citizen. No? May naibibigay sa kanilang tulong. Sana yung tulong na yon is nabibigyan sila ng pwesto. Kumbaga, kukuha ang government ng isang lupa, lalagyan ng mga pwesto, parerentahan ng mababa para dun sa mga matatanda. 'Di ba? May nakaisip ba niyan? Wala. Nagkwakwentuhan nga kami ng sister ko, may singit ko lang. Meron daw nagbebenta ng puto sa amin when we were young. And since she's still living in the same subdivision kung saan kami lumaki, hanggang ngayon daw, dumadaan daw yun. Yung nagbebenta ng puto na yun. And one day, may bumili daw na nakasasakyan.
normally never kami magkakapatid, never kami bumili sa mga street vendor at nakikipagtawaran kami. 'Di ba? We don't do that. Especially kung matanda ang binibilhan namin. More often than not, nagpapasobra kami, either pang merienda, pang ano, something na ano, 'di ba? So to cut the story short, yung bumili, nakikipagtawaran pa dun sa babae, dun sa tindera. And by the way, yung tindera is 70 plus years old na siya. Okay? Siguro more or less nasa 30 years na siya nagbebenta ng puto sa subdivision kung saan kami lumaki. So, ginawa ng sister ko, kasi may CCTV sila sa labas, so nakita niya yung nangyayari. Inabangan niya at inantay niya. Binigyan ng kapatid ko ng extra, yung nagbebenta ng puto. Again. Just to cover her losses doon sa ginawa ng mga nakasasakyan. Regardless kung kayo po ay nakasasakyan or hindi, basta matanda po yung bumibili or bata, pakiusap. Huwag na po kayo makipagtawaran. Kung magkano nilang prinesyon, tatandaan nyo, no? Karamihan ng matanda or bata nagbebenta, maliit lang po nilalagay nilang margin. Tapos nilalako pa. Mahiya naman tayo, tapos tayo nakasasakyan. Diba? Anyway guys, that's it.